Si Miss Lido, nag-peace agad eh. Good afternoon, Almasiga B. Good afternoon mga anak. Ayan. So, hindi ko na-record yung meeting ko with Almasiga A. Sayang. Anyway, kung ano naman yung diniscuss ko sa Nara A kanina, yun din yung diniscuss ko sa Almasiga A. I-share ko na lang sa inyo. Introduction yung shinare ko sa, diniscuss ko sa kanila kanina sa rational expressions. Anyway, so let's proceed to our next lesson. Ang i-discuss ko sa inyo mga anak is bahagi lamang ng lesson 2. Malamang naman napanood nyo na yung instructional videos na in-upload ko sa GC at saka sa group. Kaya nga hindi ko kayo pinapa-message muna para hindi madaling ma-backread yung mga messages at para hindi kayo mahirapan. Okay? Pero anyway, nandun naman na lahat, detalyado na pagkaka-discuss naman na doon. Okay? Pe-present ko na ngayon yung screen ko. By the way, before anything else, I just want to remind you na paki-submit na po yung inyong mga week 2 outputs, yung mga sagot niyo sa week 2 at pakisagutan na ang inyong week 2 quiz. Sa mga nag-submit na, pasensya na, hindi ko pa kayo na-replyan at hindi ko kayo na-sendan ng answer key. Pasensya na, mamaya sasendan ko na lang kayo, okay, para ma-checkan nyo na yung inyong week 2 output. Okay, anyway, let's now have our lesson. Nakikita na ba yung screen ko, mga anak? Class, nakikita na ba yung screen ko? Naririnig pa ako? Opo, sir. Okay. Opo, sir. So, open nyo na lang yung mic ninyo pag magre-recite kayo, ha? Pero kapag katapos mag-recite, pakipatay lang agad para hindi tayo sabay-sabay, para hindi mag-interfere sa isa't isa. Okay, so what I am going to discuss to you is about simplifying rational expressions. Yung dun sa instructional video na in-upload ko, dubbed or voiced by Ma'am Lizelle Barcelon, detalya ay ano na doon, kompleto na yon for examples lang, pero iba't ibang cases. Meron yung cases na monomial over monomial, binomial over binomial, trinomial over binomial, nandun na lahat. Pero ang i-discuss ko lang muna sa inyo, since hindi naman kakasya sa 30 minutes ang ating discussion, is yung monomial over monomial lang. Yung basic lang muna, okay? So, you also learned na ang rational expressions, rational algebraic expressions, or simply rational expression, doon sa first video na in-upload ko, yung week 3 lesson 1, na ang rational expression ay isang fraction din. Yun nga lang, isa siyang fraction na ang numerator at denominator niya ay parehas polynomials. So, pwedeng monomial over monomial, monomial over binomial, monomial over trinomial, binomial over monomial, binomial over binomial, and so on and so forth. Basta ang numerator at denominator niya parehas polynomials, hindi nga lang po pwedeng mag-zero ang denominator. Malinaw ba? Hindi pa pwedeng mag-zero ang denominator. Bakit hindi pa pwedeng mag-zero ang denominator ng isang rational expression? Kasi, bakit? Ang rational expression or fraction, parang division lang din eh. Halimbawa, ang x over 2, ang basa doon ay x divided by 2 din. Parehas lang sila ng ibig sabihin. Pag tinry mo sa calculator, let's say 2 over 0, that also means 2 divided by 0, di ba? Try nyo ipasok sa calculator, wala siyang sagot, error. 2 divided by 0 has no value or has no answer. Ang tawag doon ay undefined or meaningless. Undefined means walang kahulugan, walang sagot, no value. Pwede mong gamitin ng 0 sa numerator pero hindi mo po pwedeng gamitin ng 0 sa denominator. Tandaan niyo yan, ha? O sige, so ano lang, brief introduction lang dun sa lesson 1. Tapos proceed na tayo sa lesson 2.
Total, ang diniscuss ko naman sa Almasiga A ay lesson 1. So, isasend ko na lang sa inyo yung video ng NARA A kasi yun ang na-record ko para ma-replay ninyo o ma-review ninyo. Okay, anyway, let's proceed. So, paano nga ba mag-simplify ng rational expressions na nasaan yung P over Q where P and Q are both monomials? Parehas monomials, yung taas at sa kababa. Okay, let's proceed. So, these are the steps. Dalawa lang. Step number 1, find the greatest common factor or GCF of the numerator and the denominator. Then step number 2, divide the numerator and the denominator by their greatest common factor or GCF. Ang gagamitin natin is the quotient law of exponents. Kapag nagdi-divide tayo ng parehas na variable, let's say parehas x, ang gagawin lang, x raised to a divided by x raised to b, copy mo yung x o yung variable, then subtract the exponents, a minus b. Okay? Excuse me. So, ganun lang mag-divide, okay? Let's now have example number 1. Mag-open lang ng mic kung gusto mag-recite class ha. Mag-open lang ng mic. So, example number 1, simplify the rational expression 12x to the 5th divided by 4x cubed. Or pwede rin ang basa dyan, 12x to the 5th over 4x cubed. Okay? Hello, nandiyan pa ba kayo? Naririnig ba ako, class? Opo. Opo, Okay, sir. Opo, sir. So, ang basa dito sa rational expression na to ay 12x to the 5th over 4x cubed. Pwede din namang 12x to the 5th divided by 4x cubed. Same lang ang fraction at saka division. Okay, so step number 1. Find the GCF of 12x to the 5th and 4x cubed. Anyone? Find the GCF of 12x to the 5th and 4x cubed. Anyone? 4, sir. Very good, Erickson. 12 and 4, ang GCF ay 4. Ano naman ang GCF ng x to the 5th at x cubed? Napag-aralan nyo, natutunan nyo na yan sa common monomial factoring, di ba? Sa pinakaunang lesson natin. X cube po. Okay, sino yon? Ako po, sir. Very good, Miss Magno. Okay, thank you, anak. So, x cubed. Pipiliin mo lang yung mas mababa ang exponent, di ba? So, the GCF of 12x to the 5th and 4x cubed is 4x cubed. Pagsasamahin mo lang, 4x cubed. Now, step 2, divide 12x to the 5th and 4x cubed by 4x cubed. Yung numerator at denominator, i-divide mo na sa GCF. So, copy the rational expression, then yung numerator at denominator, i-divide mo sa 4x cubed. So, anong mangyayari? Anyone? 12x to the 5th divided by 4x cubed. Almasiga B. Mukhang tulog na ata. Yung taas muna. 12x to the 5th divided by 4x cubed. 3x 12. squared po. Okay, very good. Sino yung sumagot na yon? Miss Ako Lido, po, thank sir. you. Janelle, thank you, anak. So, 3x squared. 12 divided by 4 is 3. X to the 5th divided by x cubed is x squared. Diba, copy the variable, then subtract the exponents lang. Excuse me. Then next, how about the denominators? 4x cubed divided by 4x cubed. 4x cubed, oh, tignan nyo, dinivide sa sarili niya, parehas na parehas lang. Ano sagot?
2x. 2x? Hindi. 1x. 1x. The answer is 1. Ay, 1 1. mga anak, di ba? Kasi 4 divided by 4 is 1. X cubed divided by x cubed is also 1. Di ba any number divided by itself or any expression divided by itself, pag katulad na katulad, the answer is 1, di ba? Tandaan nyo yun. So, what will be the final answer? 3x squared over 1. Di ba ang meaning niyan is 3x squared divided by 1 lang din? O, so anong final answer? Pag 1 ang 3. ilalim. 3x 3x squared. squared. Okay. Pwede nang tanggalin yung denominator na 1 sa ilalim. Di ba? Because any expression divided by 1 is equal to that expression. Di ba? Halimbawa, 4 divided by 1. Anong sagot? 4. Di ba? Copy mo lang yung expression. 5 divided by 1. Anong sagot? 5. 5, di ba? So, ganun lang din kahit may variable. So, pag 1 ang ilalim, tanggalin na yon. The final answer is 3x squared. Now, meron tayong alternative solution, mga anak. Yung mas madaling paraan. The process of cancellation para hindi na masyadong mahaba tulad nito. Ganito lang ang gagawin. Copy mo lang yung rational expression. Then, kaya tinawag na cancellation kasi ika-cancel mo yung mga dapat i-cancel. Mawawala, maka-cancel. Halimbawa, 12 and 4, yan, kinancel ko. Ika-cancel ko sila, pero iisip pa ko ng GCF nilang dalawa. Kung saan sila i-divide parehas. Ano ang GCF ng 12 and 4? Saan ko sila i-divide parehas? Sa 4. Sa 4. Okay, very good. So, 12 divided by 4. 3. 3. 3. 3. Okay. 4 divided by 4. 1. 1. Nyo, sinulat ko sa taas, sinulat ko sa baba, yung mga natira. O, sunod naman sa letters. Various at saka x cube. Ano ang GCX to the fifth of x cube? Sa babang x cube. Class, hello? Hello, narinig pa ba ako? Opo, sir. Ano ang x to the fifth divided by x cube? Hello, class? Ano ang x to the fifth divided by x cube? X squared X po. raised to power x squared, di ba? O yan, lagay mo doon. Magma-minus ka ng exponent eh. Ano naman ang x cube divided by x cube? Ano naman ang x cube divided by x cube? 1 po. One. Ayan. So, 1 sa ilalim. So, equals lahat nga ng mga natira sa taas at lahat ng natira sa baba, imumultiply mo lang. 3 times squared is 3x squared and 1 utaan lang ilalim, hindi mo nang ilagay. Huwag ka naman maglagay ng fraction bar. So, 3x squared na lang. Malinaw ba, class? Malinaw ba? Opo. Okay, malinaw ang ating lesson ha. Let's now proceed to example number 2. Simplify the rational expression 3x over 6x squared. Find the GCF of 3x and 6x squared. What is the GCF of 3 and 6? 3. 3 po. 3 po. Okay, very good, class. Very good.
What is the GCF of x and x squared? X. X. Pipiliin mo yung mas mababa ang exponent. X means x raised to 1, di ba? Understood. So therefore, what is the GCF of 3x and 6x squared? 3x po. Okay. Pagsasamahin lang, 3x. So step 2, divide 3x and 6x squared by 3x. So 3x over 6x squared, i-divide mo ngayon yung numerator at denominator sa 3x. So what is 3x divided by 3x? 1. 1 po. 1 po. 1 over 1. 1 po. what is 6x squared divided by 3x? 1 over 2x, sir. 2x. 2x. 2x mo, 6 divided by 3, 2. How about x squared divided by x? What is x squared divided by x? X. X na lang, di ba? So the answer is 2x. Kasi 2 minus 1, understood 1 yung exponent nitong x. So 2 minus 1 is 1. Pero pag 1 ang exponent, hindi na nilalagay, di ba? Ilang ulit nyo na dapat alam yan. Now, what will be the final answer? What will be the final answer? What should be the final answer? John Mark. Huh? Anong final answer? Hindi ko may Hello, Mr. Francisco. What should be the final answer? Putol-putol, sir. Yung signal mo siguro. O baka signal ko, hindi ko rin masabi. Pero sa iba, okay naman yung boses ko. Hindi naman putol-putol sa iba. Opo. Oh, hindi naman eh. Sa signal mo siguro yan, Mr. Francisco. Anyway, ang tanong ko, Almasiga, is this the final answer already o may mas final na answer pa dyan sa 1 over 2x? Final na po. Okay, that is the final answer. Sir, akala ko ba kapag may 1 tatanggalin? Not all the time. Not all the time. Yung kanina, ang 1 nasa ilalim, nasa denominator. That's the only time na pwede mong tanggalin yung 1. Pero kapag ang 1 ay nasa itaas, hindi pwedeng tanggalin. Parang ganito lang yan eh. Ang 2 over 1, iba siya sa 1 over 2. Hindi magkaparehas yun mga anak ha. Ang 2 over 1, iba sa 1 over 2. Hindi nyo pwedeng sabihin na ang 1 over 2 ay katumbas lang ng 2. Ang 1 over 2 or 1 half katumbas ng 2? Mali. So, tandaan, kapag ang 1 ay nasa itaas, hindi siya pwedeng tanggalin. Okay, alternative solution, the process of cancellation. 3 and 6, ano ang GCF? 3. 3. So, 3 Three. divided by, cancel mo yung 3 and 6. 3 divided by 3. 1. Sa taas. 6 divided by 3. 2. 2. Sa baba. Okay. X and x squared. Ano ang GCF ng x and x squared? X. X. So, x divided by x. X. 1. Ay, 1. X. I-divide mo sa X. One sa taas, tapos sa baba naman, 2 times x, 2x. So sabi natin, pag 1 ang natira sa taas, wag na yung tanggalin. That is the final answer. O, malinaw na ba mga anak kung paano mag-simplify ng rational expression? Opo, sir. Opo. Mga anak, take note, ang pag-simplify ng rational expressions, naglo-lowest term ka lang din. Di ba nung elementary kayo at grade 7 kayo, natutunan at napag-aralan nyo kung paano mag-express ng fraction in lowest terms? Ganun lang din siya. Parehas lang ang meaning nun. Pag sinabing express in lowest terms,
or express in simplest form or simplify, pare-parehas lang yung ibig sabihin lahat nun. Lowest term, simplest form, simplify, pare-parehas lang po yun. Parang mula sa komplikado na itsura, pasisimplehin mo siya. Kaya nga simplify eh. Okay? O, last example before we end. Simplify the rational expression 4x squared y over 18x. Ano ang GCF ng 4 and 18? 4. 4 po. Ang 18 ba pwedeng ma-divide sa 4? 2, sir. Hindi. The answer is 2. 2 po. 2 lang, okay? Ano ang GCF ng x squared at x? X. How about sa variable y? May makukuha pa ba tayong GCF sa variable y? Wala po. Wala na kasi yung isa lang naman ang may y, yung isa wala. So the GCF of 4x squared y and 18x is 2x. XY. O ngayon, step 2, i-divide na natin yung numerator at denominator sa 2x. Isa-isa lang, para hindi kayo malito. Numbers muna. 4 divided by 2. 1. 2. X squared divided by x. 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 Tapos, anong gagawin sa y? Copy. Di ba? Wala ka namang i-divide na y Copy. dito sa kabila eh. So, ano ang 4x squared y divided by 2x? 2xy. Daw siya ulit. Over, ano naman ang 18x divided by 2x? 9. 18 divided by 2x. 18 divided by 2 is 9. How about 9. x divided by x? 1. X. 1. 1. Eh di 9 times 1. 9 times 1 na yon. Anong magiging sagot? 9. 9. So the final answer is 2xy over 9. Okay, process of cancellation. 4 and 18, ang GCF ay 2. So i-divide mo sila pareha sa 2. Cancel mo na sila. So 4 divided by 2 is 2 sa taas. 18 divided by 2, 9 sa baba. X squared at saka x, ang GCF ay x. So ang x squared, i-divide mo sa x, x sa taas. Ang x, i-divide mo din sa x, 1 sa baba. Tapos yung y, wala ka namang ipapartner sa kanya na y sa ilalim. So as is na yan. Wag mo nang gagalawin yan. Tapos yung mga natira sa taas, i-multiply mo. 2 times x times yung y din kasama. Kasi natira din yun eh. Over 9 times 1. So 2 times x times y. Pag lang, 2xy. O sige, bago tayo tapos, self-check muna tayo. Anyone? For number 1, sino gustong sumagot? Sabihin ang pangalan kung gusto sumagot. Match the rational expression with its corresponding simplest form. State the letter of the correct answer. Sabihin na lang ang letter ng correct answer. Number 1, 15x squared over 10x. What's the simplest form of 15x squared over 10x? Anyone? Volunteer, please. Si po. Mr. Prasdilia? Si po. Letter C. Okay, very good. O yan, minatch ko na. O next, number 2. Anyone? What's the simplest form of 18xy over 2y? A, sir. A, sir. Mr. Doriani ba yun? Opo. Sino yung sumagot? Sabi ko, sabihin ang pangalan para tawagan. Ako po, sir. Mr. Gloriane, what's the answer? A, sir. Okay, the answer is A. Okay, number 3. What's the simplest form of 9x squared y over 27xy squared? Any other volunteer, please?
Iba naman. Mr. Florendo, nagbukas ka ng mic. B. Gusto mo B, sumagot? sir. The answer is B. Are C you po. sure? Check mo mabuti. Mr. C Florendo. po, sir. Sige, si Mr. C po. Ibabaw. Mr. Ibabaw. Ay, D po, D. Okay, the answer is C. May sagot na sa C eh. D po. The answer is D. Okay, dog. Very good. Okay, pwede kayo mag-screenshot ha para ma-take note niyan. Okay, number 4. What's the simplest form of 4x cubed y squared all over 20x to the 4th y? Letter E po. Mr. Pasdilla? Letter E po. Letter E. Okay, very good. Letter E. And malamang, magtatawag pa ba ako sa number 5? Understood, the simplest form of 8x to the 4th of x, y, x. Pakipanood na lang mga anak ang ating mga instructional videos na in-upload ko sa ating GC at sa ating group. Okay. Yung mga week 2 outputs, pakisubmit na po. Please. Kung hindi ko pa kayo na-replyan, mamaya re-replyan ko na kayo isa-isa. So, salamat mga anak. Pahinga na muna at recess time na ngayon or break time na, 2:30 to 3 o'clock para makapag-prepare kayo for your next class. I'm sorry for the extension. Salamat mga anak. Have a great day. Hindi po, sir. Salamat po. Ingat mga anak. Thank you so much. Ay, sir. Thank you, sir. Thank you po, Thank sir. you. Thank you. Ingat kayo mga anak. Salamat.